Magandang araw, CCF family. Welcome to Sunday Fast Track where you ask real-life questions and we give you biblical truths. Ako po si Gia Perez mula sa Big Singles Ministry at kasama po natin ngayon ang ating speaker na si Pastor Bong Saking upang sagutin ang inyong mga katanungan. Magandang araw po, Pastor Bong, Magandang araw, at Gia. salamat po sa inyong mensahe ngayong hapon. Kamusta po kayo? Mabuti naman. Ayan. So, para po sa ating unang katanungan, ano ang katunayan sa pahayag na God always has perfect timing, never early, never late? At paano po namin ito mapapanghawakan? Ayan. Alam mo sa Panginoong Diyos, because He is eternity, walang essence ng past, present, future sa Kanya. Kumbaga kung sa parade ng, halimbawa kung napunta ka sa Disneyland, may parade. Ang nakikita natin, yung dumaan sa harapan natin. Yung lumagpas, hindi natin nakikita. Pero sa Panginoon Diyos, lahat yan, isa lang sa Kanya. So yung buong picture, alam niya na. So when He says perfect timing, talagang never early, never, ang sa Kanya, meron siyang palatuntunang binubuo sa buhay ng bawat isa. Kaya sabi nga nung Psalm 100, kung maalala nyo sa 39, di ba? Tinakda na ng Diyos ang ating simula hanggang sa huli. So alam niya kung ano yung perfect para sa atin. So hindi siya nahuhuli at hindi siya nauuna. Alam niya kung ano eksaktong timeline ng kanyang binubuong palatuntunan sa buhay ng bawat isa sa atin. At itong pinakamaganda, ang kanyang design is not for our calamity, but is for our good, especially for those who love Him and walk according to His purpose. Amen. Maraming salamat, Pastor Bong. Para naman po sa ating pangalawang katanungan, ano ang mga senyales na naglilingkod sa Diyos nang wala ng pasasalamat sa puso at paano namin maiiwasan ang mga ito? Ayan. Alam mo na kagad kapag naglilingkod ka sa Diyos na hindi talaga masaya ka kung hindi ka nare-recognize. Hindi ka nabibigyan ng somehow ng reward, no? Sa earthly reward. Ngayon, paano natin malalaman? Paano natin magagawa yun? Una, tingnan natin. Maliwanag ba sa puso natin na naglilingkod tayo sa Panginoong Diyos? Pangalawa, nakikita natin sa puso natin na we're not doing this with our own strength. No, we're dependent on the Holy Spirit in serving Him. Kaya maraming tao, akala basta gagawa lang sila ng gusto nila. Hindi, gagawa ka ng gusto ng Diyos. Kaya nga sabi ng Panginoon, hindi lahat ng ginagawa natin mabuti. No, kanyari, kasi gusto natin maglingkod sa Diyos, gusto natin mag-lead ng worship, hindi naman natin gift yun. Di ba? Di sa halip na makatulong tayo sa ibang tao para maiangat sila sa pagsamba, lalo na sila na-discourage, lalo na sila tinutulak palayo. So ang challenge ito, pag naglingkod ka sa Diyos na mayroong galak sa iyong puso, you do it in His ways, you do it in His timing, and you do it all for His glory. Not for ourselves. Kaya minsan di ka papansin ng tao, okay lang. Basta you're doing it. Dahil alam mo, kahit dalawa ng Diyos maliwanag sa iyong puso. Ito yung pinapagawa niya at ito ginagawa ko. Salamat po ulit, Pastor Bong. So, para naman po sa ating panghuling katanungan, nakasaad po sa Luke 2:37 na si Ana, isa sa mga karakter na pinag-aralan natin ngayon, ay nagsilbi sa templo mula umaga hanggang gabi nang may pag-aayuno at pagdadasal. So, gaano po ka-importante ang panalangin and fasting sa ating pagsisilbi sa Panginoon? Nalalapit na rin po ang prayer and fasting sa January. Alam nyo, ang prayer and fasting, una-una, ipinag-utos siya ng Diyos. Kaya when you fast, when you pray, hindi sabi if you pray, if you fast. Kasi yan ay palatandaan na ang importante sa atin, si God more than anything. Minsan kasi, trabaho tayong trabaho, action tayong action. Hindi naman tinatanong anong gusto ng Diyos. Di ba? Katulad ng nangyari kay Martha. She was serving the Lord. Pero, aligaga siya. Bakit? Bagamat na kay Lord siya, ginagawa niya on her own. Samantalang si Mary, willing to sit down, to listen to God first, and understand what God wants. Kaya maraming tao ganyan, pagod sa buhay. Kasi akala by serving the Lord, maging satisfy sila. Hindi. You need first to be with God. Our primary calling is to minister to God, not to minister to His people. Kaya si God muna, kayo muna ng Diyos. Ngayon, sa pag-aayuno, doon mo lalong nalalaman kasi willing ka to let go, lahat yung pinaka-importante sa atin yung pagkain, dahil mas importante si God sa atin. So fasting is not really parang na-starve ako, hindi na ako magkakain para ito. Hindi, ito ay pamimista sa presensya ng Diyos at para marinig ang direksyon ng Diyos, para maluwalhati siya sa ating paglilingkod. Kaya napaka-importante na tayo po, huwag nating ipagsantabi lang yung prayer and fasting. Minsan, nakapokus agad tayo sa fasting lamang ng bagay na gagawin.
Ba't hindi natin subukan, pati pagkain, para talagang malaman natin yung si God ang ating talagang kabusugan at kasapatan sa buhay natin. Amen. Praise God po sa wisdom niyo, Pastor Bong. So, maraming salamat po sa inyong pagsagot sa ating mga katanungan. Pero bago po tayo magtapos, sa susunod na linggo ay Pasko na at magandang oportunidad ito upang i-celebrate ang totoong rason ng panahon na ito. Kasama ang inyong mga pamilya at kaibigan, samahan niyo kami sa Sabado, 5 p.m. for our SNS at Linggo, 9 a.m., 12 noon at 3 p.m. At marami kaming inahandang sorpresa para sa inyo. And that's it for Sunday Fast Track. Merry Christmas and see you next week.